Ngayon ang ating i-recap ay isang mysterious crime series na pinamagatang Sticks. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang korap na pulis na si Raphael Sticks ay dumaranas ng hirap sa buhay. Naghain ng divorce ang kanyang asawa dahil sa kanyang masamang ugali. Gayunpaman, hindi ito pumipigil sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang hindi magandang gawain. Isang gabi, nakipagkita si Sticks sa kanyang kasabwat na si Gino, upang tumanggap ng bayad para sa kanyang tulong. Ang kanyang papel sa gawaing ito ay simple. Sa pamamagitan ni Gino, binalaan niya ang isang malaki na gang, tungkol sa mga paparating na ambush na itinakda laban sa kanila. Pagkatapos ng pulong, naghiwalay ang dalawa, ngunit biglang may napansin si Sticks na kakaiba. Isang lalaking nakamaskara, ang pumapatay ng isang tao na nakasuot ng pulang sneaker sa malapit. Sinuri ni Sticks ang pulso ng biktima, at pagkatapos makumpirma na wala na siyang magagawa, sinimulan niyang habulin ang pumatay. Na-corner ni Sticks ang kriminal, ngunit mas mabilis itong kumilos kaysa sa kanya. Na-knockout ng kriminal si Sticks, binaril at itinapon ang katawan sa tubig. Makalipas ang ilang oras, gumapang si Sticks sa pampang, hindi pa rin sigurado kung ano ang nangyari sa kanya. Sinuri niya ang kanyang mga kamay, at napansin niya ang isang butas ng bala sa isa sa mga ito, ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Nang mahanap niya ang isang pakete ng pera sa kanyang bulsa, naalala ni Sticks ang isang mahalagang pagpupulong, at nagtungo sa bahay ng kaibigan. Sa lugar ng babae, humiling siya ng ilang minuto upang magpalit ng damit at matuyo, ngunit isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanya. Nakahanap siya ng isa pang butas ng bala sa kanyang katawan sa ilalim ng kanyang kamiseta. Sa takot, sumugod si Sticks sa ospital at hiniling na makita siya, kahit walang registration. Isang kakilalang doktor na si Dr. Vranken, ang tumugon sa kanyang kahilingan. Inimbitahan ng doktor si Sticks sa kanyang opisina, upang suriin siya at mabigyan ng tulong. Sinuri ni Dr. Vranken ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang aparato ay nagpakita ng kumpletong paghinto. Sinubukan ng doktor na kumuha ng ilang sample malapit sa sugat, ngunit nagalit si Sticks at umalis. Umuwi si Sticks para maglinis habang walang tao, ngunit sa may pinto ay sinalubong siya ng kanyang aso na sa unang pagkakataon, ay agresibo ang reaksyon sa kanya. Nagkulong sa banyo, sinuri ni Sticks ang sugat at inalis ang bala. Ang kanyang karanasan ay nagsasabi sa kanya na may kakaibang nangyayari. Sa ganoong laki at klase ng sugat sa bala, ay dapat patay na siya. Sa wakas ay inabot ni Sticks ang kanyang telepono at nakinig sa mga mensahe. Kailangan niyang mag-aktong normal para pumasok sa trabaho, at sunduin ang kanyang mga anak mula sa paaralan. Habang nasa daan, ipinaalam ni Sticks sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa isang krimen sa waterfront. Dumating siya sa pinangyarihan, ngunit nagulat ang mga opisyal na sina Delacroix at Kravitz sa ulat, dahil wala silang nakitang ebidensya. Ang kwento ni Sticks ay ikinataka ng mga opisyal, katulad ng nakalimutang telepono, ang sugat, ang lahat, ay tila isang kasinungalingan para sa kanila. Halos parang naramdaman ito, nagsimulang magalit si Sticks at may kakaibang nangyari sa kanya. Nang samantalahin ang sandali, itinanim ni Sticks ang bala na inalis niya sa kanyang sarili. Kalaunan ay nahanap ng mga pulis ang ebidensya, at ipinadala ito para sa pagsusuri. Pinilit ni Sticks na wag akitin ang atensyon ng kanyang pamilya, ngunit ito ay nagpapatunay na mahirap gawin. Sa hapunan, inatake niya ang pagkain. Hindi niya napansin kung paano niya kinakain ang lahat ng nasa mesa, at sa loob ng ilang minuto ay tinanggihan ng kanyang katawan ang sobra. Ang kanyang pamilya ay binigyang kahulugan ang pag-uugali na ito bilang resulta ng isang wild night, at tumangging makipag-usap sa baliw. Tanging ang maliit na anak na babae lamang ang pumunta kay Sticks, upang kausapin siya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama, ngunit sa pagkakataong iyon ay may tila nagising sa katawan ni Sticks, at napagtanto niya na may kailangan siyang gawin tungkol dito. Bumalik si Sticks kay Dr. Vranken, at humingi siya ng tulong. Inamin ng doktor na hindi siya makakatulong, hanggat hindi niya napag-aaralang mabuti ang anomalya na ito, at inalok niya si Sticks na manatili sa kanyang lab. Tumanggi si Sticks na maging ginipig sa lab ng doktor, at nagpa siya na lutasin ang kanyang problema ng mag-isa. Matapos bumisita sa doktor, si Sticks ay nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan na si Amanda, ngunit doon ay nakatagpo niya si Gino. Nagpa siya si Sticks na harapin ang isang traidor, na hindi nagbabala sa gang,
tungkol sa pananambang ng mga pulis. Inatake ni Gino si Styx, at laking gulat niya nang matuklasan na walang epekto ang kanyang sandata, at hindi man lang nararamdaman ni Styx ang sakit. Sa kabaligtaran, ang pagsalakay ni Gino ay nagbigay ng lakas kay Styx, at pinunit niya ang isang piraso ng braso nito upang mabusog ang kanyang gutom na katawan. Pagkatapos ng engkwentro, pumunta si Gino sa isang bar, ngunit doon ay nakatagpo niya ang mga miyembro ng gang, na hindi nasisiyahan sa kanyang pagtataksil sa kanila. Si Gino ay pinatay, at ang kanyang katawan ay itinapon sa isang landfill. Samantala, nangangati ang kamay ni Styx at tinanggal niya ang benda. Laking gulat niya nang matuklasan niyang gumaling na ang sugat, at mukhang malusog ang kanyang palad. Samantala, pinatay ng isang matanda ang TV at humiga. Sa sandaling siya ay nakatulog, ang lalaking nakamaskara ay lumitaw sa silid. Nag-set up siya ng surveillance camera at tahimik na umalis. Nakaupo sa kanyang sasakyan, inalis ng estranghero ang maskara, na nagpapakita na siya ay si Dr. Vranken. Nakilala ng anak ni Styx ang maskara na iginuhit niya para sa pagkakakilanlan. Dinala niya ang ama sa isang museo, at ipinakita sa kanya ang isang painting na may parehong mukha. Ilang tao ang nagsasabi kay Styx na hindi maganda ang kanyang amoy, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang focus ay sa paghahanap sa tao na gumawa sa kanya na maging isang buhay na patay. Sa pakikipag-usap kay Commissioner Kravitz, sinubukan ni Styx na alamin kung paano umuusad ang investigasyon, ngunit naging malinaw sa kanya na kabilang siya sa mga sospek. Samantala, naligo si Styx, ngunit ang hindi kanais-nais na amoy ay lalong lumalakas lamang. Bukod dito, napansin din niya ang isang insekto na naninirahan sa kanyang sugat. Natakot si Styx, dahilan upang tumungo siya muli kay Dr. Vranken. Ipinadala ng doktor si Styx para sa isang MRI, at natuklasan na ang kanyang utak na lamang ang gumagana sa kanyang katawan, at ang natitirang mga organs ay matagal nang patay. Pinayuhan ng doktor si Styx na iwasan ang maiinit na silid at mainit na shower. Binigyan din niya si Styx ng likido na ginagamit sa morgue, at inirekomenda ang paggamit ng matapang na pabango, upang matakpan ang hindi kanais-nais na amoy. Inihayag din ng doktor na si Styx ay hindi magtatagal. Ang kanyang utak ay patuloy nagagana hanggat ito ay pinapakain. Walang ideya si Styx kung ano ang itinatago ng nagmamalasakit na doktor. Nang bumalik si Dr. Vranken sa bahay at bumaba sa kanyang lab, pinunan niya ang diary ni Styx at tinatawag siyang pinakabagong subject. Bukod kay Styx, may iba pang specimens sa lab, kasama ang lalaking nakasuot ng red sneakers. Upang mapanatili ang kanyang katawan, gumawa si Styx ng isang hindi pangkaraniwang desisyon, at natutulog siya sa isang freezer, at hinintay hanggang sa umalis ang lahat, bago siya lumabas doon. Biglang may nagtangkang umatake sa kanya, ngunit napigilan niya ang suntok. Nag-iba ang mukha ni Styx, at naging masarap na almusal ang salarin. Nang bumalik ang kanyang katinoan, tumingin si Styx sa paligid na may takot. Mabilis niyang nilinis ang lugar, at nagmamadaling pumunta sa shower para hugasan ang ebidensya ng krimen. Ang mga labi ng kanyang biktima ay nakabalot sa bag at inilagay niya sa trunk ng kotse, ngunit hindi nakaalis si Styx nang hindi napansin. Nakatagpo niya ang kanyang partner na si Delacroix, habang sinisikap ni Styx na manatiling kalmado. Dinirekta niya ang pag-uusap tungkol sa mga usapin sa trabaho, ngunit patuloy ang katok mula sa trunk, at natatakot si Styx na mabunyag ang kanyang sikreto. Nang makuha ng katok ang atensyon ni Delacroix, nagpa siya si Styx na lumayo sa kanyang partner. Hiniling niya kay Delacroix na lumabas sandali, gayunpaman, pagkalabas nito ay mabilis siyang nagmaneho. Dinala ni Styx ang sasakyan sa isang desyerto na lugar, at nalaman niyang buhay pa ang lalaki. Inihayag ng estranghero na siya ay na-hire ng lalaking nakamaskara, dahil kailangan si Styx bilang specimen. Dahil dito, nagpa siya si Styx na magtakda ng bitag. Nagpanggap siya bilang ang assassin, at nagpadala ng mensahe sa lalaking nakamaskara, ngunit hindi ito nagustuhan ni Dr. Vranken. Pinapanood niya ang mga kasabwat sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin sa kanyang gutom at immortal na kaibigan. Dinala ni Styx ang lalaki sa doktor at iniwan siya sa lab. Samantala sa labas ng lungsod, may umatake din sa isang miyembro ng gang. Nagsisimula ang umaga ni Styx gaya ng dati sa freezer, ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba siyang nararamdaman. Mukha siyang bumabata, at mas lalong gumanda ang katawan. Napansin ito ng kanyang anak at yaya,
nang makita siya ng mga ito sa kusina. Ang nangyari kay Styx ay lumabas na isang tunay na swerte. Maingat na pinag-aaralan ni Dr. Vranken ang material, at panapanahong kumukuha ng mga tala. Iniwan ng doktor ang labi ng isang paa, para kausapin ang may-ari nito na nakakulong sa isang hawla. Pagkatapos ng isang ganoong pag-uusap, ang doktor ay kailangang maligo at sa oras na ito, ang kanyang maliit na anak na babae ay pumasok sa lab. Halos hindi na iligtas ni Dr. Vranken ang anak, mula sa pagkagat ng lalaki sa huling sandali. Mula sa commissioner, nalaman ni Styx na kompleto na ang bullet analysis. Ang pagsusuri ay hindi tumutukoy sa kanyang service weapon, ngunit ang tunay na may-ari ay hindi pa nakikilala. Habang ang mga pagtatangka na hanapin ang salarin ay walang resulta, bumalik si Styx sa doktor. Umaasa siya na mayroon ng paraan upang gamutin ang kanyang karamdaman, ngunit inamin ni Dr. Vranken na sa ngayon, ito ay isang kompletong zero. Dagdag pa ng doktor, pinag-aaralan niya ang anomalya, ngunit hindi niya alam kung paano ito aalisin. Nakilala ng bilanggo si Styx, na aniya ay ang pulis na ginawa siyang zombie. Hiniling niya na iligtas siya, o dalhan man lang siya ng pagkain sa kanyang bakanteng oras. Si Dr. Vranken at ang kanyang asawa, ay nagtatrabaho sa isang shelter para sa mga mahihirap. Ang nagmamalasakit na doktor ay pumapalibot sa mga mahihirap na may atensyon, dahilan upang makakuha ng pangkalahatang pagmamahal at paggalang. Samantala, napansin ni Styx na lumalala na naman ang kanyang kamay. Inilapat niya ang likido na ibinigay ng doktor, upang itago ang mga palatandaan ng pagkabulok at ang hindi kanais-nais na amoy, ngunit ang mga pagbabago ay bumabalot sa kanya. Nang nakakita siya ng daga, ang instinct ay pumapasok, at hindi na malaya ni Styx kung paano niya kinain ang hayop. Ang doktor ay labis na nag-aalala sa kanyang mga pasyente, at binibisita pa niya ang isa sa kanila sa bahay. Binuksan ni Martha ang pinto sa doktor nang walang takot, hindi alam na sa loob ng isang minuto, ay papatulugin siya nito. Makalipas ang ilang oras ay natauhan si Martha. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iginapos ng doktor, ngunit sa halip na magpaliwanag, binusalan siya ni Vranken. Samantala, hinanap ni Styx ang kanyang partner na si Delacroix. Nakahanap siya ng isang lalaki sa tabi ng isang putol-putol na katawan, at sa lalong madaling panahon ng salarin ay ibinunyag na si Gino. Iminungkahi niya na magsanib puwersa sila ni Styx at magsimulang manghuli ng mga tao, ngunit tumanggi si Styx na sundin ang kanyang mga instinct, na humantong sa away sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, nagawa ni Gino na makatakas sa morgue. Sinuri ng mga eksperto ang katawan na natuklasan ni Styx, at sinubukan niya na linlanggin ang mga eksperto, ngunit agad nilang nakilala ang mga marka ng kagat ng tao sa biktima. Habang ang mga eksperto ay abala sa pag-aaral ng kakaibang katawan, ipinagpatuloy ni Dr. Vranken ang kanyang mga eksperimento, na tila nagpapakita ng tagumpay. Nagbuhos ang doktor ng kakaibang likido sa syringe, at itinurok ito kay Martha. Sa kasamaang palad, ang puso ng pasyente ay hindi ito nakayanan, at ang baliw na doktor ay inilubog ang kanyang katawan sa isang espesyal na solusyon. Walang kamalay-malay na ang kanyang doktor ay nasa mga ganoong bagay, binisita siya ni Styx at kinuha ang mga labi ng kanyang dating kaibigan. Tinupad ni Styx ang huling kahilingan ng matanda. Dinala niya ito sa dagat sa isang bangka, at ibinaba siya sa tubig. Pinagmamasdan ni Styx ang kanyang palad na patuloy na umiitim. Ang natitirang bahagi ng kanyang katawan ay patuloy din na naaagnas. Sa kabila ng freezer sa panahon ng joint raid, muling nawalan ng kontrol si Styx at inatake si Delacroix. Nagawa niyang huminto sa tamang oras, ngunit napansin ng kanyang partner na may mali. Tinipon ni Dr. Vranken ang lahat ng mga voluntaryo mula sa shelter, at pinag-uusapan ang ilang mga bagong tagumpay. Gayunpaman, walang nakakaintindi sa kanyang pinagsasabi. Kasabay nito, ang ilang mga issue ay napansin sa isang security guard sa Central Business Center. Inaanyayahan ng magaling na asawa ng doktor ang binata, na nahulog sa mahihirap na panahon at walang pera, na manatili sa kanilang tahanan. Pinayagan ni Dr. Vranken na manatili ang lalaki, ngunit nagulat ito sa mga tanong, tungkol sa kanyang kalusugan at lifestyle. Nagsimulang sumama ang pakiramdam ng lalaki, at hiniling ng doktor sa kanyang asawa na umalis at isama ang kanilang anak na babae. Dinala ng baliw na doktor ang lalaki sa kanyang lab. Sa pamilya Styx, lumitaw ang isang bagong problema. Ang kanyang anak ay napasama sa masasamang barkada, at naaresto dahil sa pagnanakaw.
Sinubukan ni Styx na ipaliwanag ang mga patakaran sa anak, ngunit nagkaroon ng away sa pagitan nila. Nawalan ng kontrol si Styx at inatake ang anak. Gayunpaman, umalis na lamang siya sa bahay, upang maiwasan ang paggawa ng isang bagay na kakilakilabot. Naghihirap siya mula sa bangungot ng kanyang naging buhay, upang iligtas ang kanyang pamilya. Lumipat si Styx sa isang lumang bangka sa business center. Natuklasan na ang security guard ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng buhay. Ang lahat ng mga ulat ng balita ay nagsasabi tungkol sa kung paano nilikha ang katawan ng isang hindi kilalang tao. Sinabi ng asawa ni Styx sa kanyang mga kasamahan ng tungkol sa kamakailang insidente, at hinanap ni Kravitz ang kanyang kaibigan upang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Nagsuot ng hood si Styx at pinatay ang mga ilaw, upang hindi siya makita ng kaibigan. Tinanong niya kung bakit siya hinahanap ni Kravitz, at ipinakita ni Kravitz sa kanya ang isang recording mula sa business center. Makikita sa recording ang isang lalaking nakamaskara, na naghatid ng katawan ng security guard. Samantala, nahanap ng asawa ni Styx ang bill para sa MRI. Hiniling niya sa kanyang asawa na magkita, at kailangang takpan ni Styx ang kanyang mukha ng foundation upang maitago ang mga spots. Bago ang pagpupulong, huminto si Styx sa morgue at sinuri ang katawan ng security guard, ngunit pagkaalis niya ay nakadiscover siya ng isang detalye. Isa sa mga pasyente sa refrigerator ay kumilos. Hinintay ni Styx si Isabel sa isang kafe at pagdating nito, tiniyak nito sa kanya na walang dapat ipag-alala. Sinabi ni Styx na isa lang itong routine check-up at okay lang siya, ngunit nagsuspitsa ang kanyang asawa na isa itong kasinungalingan. Mapapansin na lalong pumapangit ang lagay ng pangangatawan ni Styx, at matapos ang hapunan, nakaramdam siya ng pagkakasuka. Dahil dito, pumunta si Isabel sa doktor ng pamilya na si Vranken, ngunit tiniyak sa kanya ng doktor na ang lahat ay under control. Kinakabahan lang umano si Styx sa hiwalayan, at nagpapakita ng mga palatandaan ng stress. Lihim na bumaba ang asawa ni Dr. Vranken sa lab, at nahanap ang bilanggo doon, ngunit wala siyang lakas ng loob na pakawalan ang hostage. Hinala ng doktor na may pumasok sa basement habang wala siya, ngunit tiniyak ng hostage na walang ibang tao doon. Matapos suriin ang pasyente, hindi maintindihan ng doktor kung bakit hindi gumagana sa kanya ang virus. Sa wakas ay nahanap ng doktor ang sagot, at armado ng isang lubid, pinigilan niya ang puso ng lalaki. Samantala, napansin ng postman na hindi tumutugon si Martha sa doorbell. Pagkalipas ng ilang oras, ipinaalam sa commissioner ang tungkol sa pangalawang kakaibang katawan, na inihahanda para sa pangmatagalang imbakan. Dumating ang anak na babae ni Styx na si Fran sa bangka upang bisitahin siya, ngunit mayroon siyang isa pang episode at itinaboy ang anak. Hindi nakauwi si Fran, kinidnap siya ni Gino at ng kanyang kasabwat. Nang matuklasan ang pagkawala ng kanyang anak, dumating si Isabel sa bangka, ngunit may nangyari na namang mali. Nagising si Isabel at natagpuan ang kanyang sarili na nakakadena sa isang tubo. Nakakadena din si Styx, upang maiwasang mapahamak ang asawa. Sinabi ni Styx ang buong katotohanan tungkol sa kanyang sitwasyon, at nang hindi naniwala ang asawa, iniabot niya ang kanyang kamay, upang maramdaman niya ang kawalan ng puso. Narinig nila ang mga yabag sa itaas, at nagsimulang humingi ng tulong si Isabel. Gayunpaman, ang mga bisita ay lumabas na mas matindi pa sa kanyang asawa. Sa itaas na deck, nakita ni Styx si Gino. Ipinakita ni Gino sa kanya ang larawan ni Fran, at nagtakda ng kondisyon. Ang container na nagdadala ng mga alipin ay dapat makapasok sa lungsod ng walang panghihimasok, kung hindi, si Fran ay magbabayad para sa mga pagkakamali ni Styx. Samantala, isang psychiatrist ay nakikipag-usap sa publiko, na tinatasa ang mga high-profile na krimen. Sinabi niya na ang taong responsable ay may sakit sa pag-iisip, at walang makapagsasabi kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang mga salitang ito ay labis na nakakasakit kay Vranken. Pumunta siya sa sementeryo upang magreklamo sa kanyang ina. Sinabi ng baliw na doktor sa lapida, na sa lalong madaling panahon, ang kanyang still life ay mabubuhay na lalong ikakabigla ng lahat. Balik kay Styx, kailangan niyang sabihin kay Isabel na kinidnap ang kanilang anak. Inamin din niya na nakipagtulungan siya sa mga kriminal, at ngayon ay gusto naman nila ang kanyang tulong. Napagtanto na wala silang ibang pagpipilian, hiniling ni Isabel sa kanyang asawa na palayain siya. Nagpapagamit din siya bilang biktima upang mabawi ni Styx ang kanyang lakas, ngunit mahal ni Styx ang kanyang asawa.
Pinutol niya ang kanyang kadina, hinalikan si Isabel, at umalis upang iligtas si Fran. Binisita ni Styx ang kaibigan, ngunit iginiit nito na hindi niya alam kung nasaan si Gino, o kung nasaan si Fran. Gayunpaman, nagsinungaling lamang siya. Pag-alis ni Styx, umakyat siya sa kwarto at makikita na nandoon ang bata. Sinundan ng isa sa mga tauhan ni Gino si Styx, ngunit naging biktima lamang niya ito. Dahil dito, muling naibalik ang lakas ni Styx, ngunit nahuli siya ng kanyang mga kasamahan sa pinangyarihan ng krimen. Nagawa ni Styx na makabuo ng dahilan kung bakit siya naruroon. Samantala, nang malapit ng patayin ng doktor ang kanyang asawa, ipinagtapat nito na siya ay nasa lab. Naniniwala ang babae na ang lahat ay para sa kapakanan ng science, at handang tumulong sa doktor sa kanyang mga eksperimento. Bumalik si Styx sa bangka, at pinakawalan niya ang kanyang asawa, ngunit hiniling na umuwi at maghintay ng balita. Pumunta si Dr. Vranken sa lab kasama ang kanyang asawa, at ipinakita sa kanya ang kanyang trabaho. Napansin ng babae ang bangkay ng kamakailang panauhin, na nabigong buhayin ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang takot, pumayag siyang tulungan ang asawang doktor, at sabay nilang ibinaba ang lalaki sa solusyon. Samantala, nakilala ng isang lalaki si Styx at nag-alok ito sa kanya ng tulong. Handa siyang magbantay upang walang papasok, habang si Styx ay kumakain upang makabawi ng lakas. Gayunpaman, si Styx ay nag-ambala ng tawag ni Gino sa telepono, at pinaalala ang kanilang deal. Inactivate ni Styx ang telepono ng kasabwat ni Gino, at inilagay ito sa isang random na kotse. Tila lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sa panahon ng operasyon, inutusan ng commissioner si Delacroix na i-trace ang signal, at iwanan ang smuggler ship para sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, sa kabila ng utos ng boss, pumunta si Delacroix sa barko upang pigilan ang gang. Kailangang patumbahin ni Styx ang kanyang partner, para maiwasang malagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Nakita ng commissioner ang mobile phone sa kotse ng isang babae, at napagtanto na nalinlang sila mula sa transportasyon ng buhay na kargamento. Hinintay ni Styx na matapos ang human trafficking at ibalik ni Gino si Fran sa kanya. Samantala, nagkamalay si Delacroix at nagtungo upang hanapin ang mga smuggler. Napansin niyang kinakain ng leader ng gang ang isa sa mga traffic boys. Pinaputukan niya ito, ngunit walang epekto ang mga bala kay Gino. Hinarap ni Styx si Gino, at hiningi na ibalik ang kanyang anak. Naging malinaw na ang gangster ay hindi kailanman nilayon na tuparin ang kanyang salita, at handa si Gino sa isang labanan. Ilang taon na ang nakalilipas sa panahon ng pag-aresto, muling nilabag ni Styx ang mga panuntunan at hindi siya tumawag para sa backup. Nauwi ito sa trahedya, dahil aksidente niyang nasugatan ang anak ni Amanda na si Rose. Ngayon ay nasa kamay na ni Amanda ang buhay ni Fran, at nasa kanya na kung mabubuhay ang bata o hindi. Bumalik si Gino sa bangka ni Styx upang tapusin ang kanyang karibal, ngunit handa si Styx para sa engkwentro, at gagawin ang lahat para malaman kung nasaan ang kanyang anak. Inamin ni Kravitz kay Delacroix na nagkamali siya at gusto niyang arestuhin si Styx. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang police squad sa bangka, ngunit ang nakita lang nila ay helmet ni Gino at ilang itim na mantsa. Hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanyang pasyente, ipinagpatuloy ni Dr. Vranken ang kanyang eksperimento sa isang tao, at planong gawing isa pang still life. Naputol siya ng isang tawag mula kay Styx na nagpaalam sa kanya ng isang bagong specimen, ngunit hindi ito nakarating sa bahay ng doktor. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at siya ay naaksidente. Pagbaba ni Styx sa sasakyan, nakita niya ang trunk kung saan nakahiga si Gino, na wala ng laman. Dumating si Delacroix sa bahay ni Dr. Vranken at nagtanong tungkol kay Styx, ngunit nagawang iwasan ng doktor ang pag-uusap, habang pinagmamasdan sila ni Styx mula sa susunod na silid. Hindi masyadong nag-aalala si Styx tungkol sa pagbisita ng kanyang kasamahan. Umaasa siyang nakahanap na ng lunas ang doktor at malapit na siyang maibalik sa normal, ngunit sa halip ay tinuruan ni Vranken ang kanyang pasyente, tungkol sa kanyang pangarap na iligtas ang mundo. Isang napakatalino na ideya ang naisip ng doktor. Hiniling niya kay Styx na kagatin siya upang masubukan niya ang impeksyon sa kanyang sarili, ngunit tumanggi si Styx na ipasa ang kakilakilabot na virus at umalis sa lab. Tumungo si Styx sa ospital kung saan tumutuloy ang kanyang matandang ama. Ang bulag na matandang lalaki ay masaya na marinig ang boses ng kanyang anak, at hiniling sa kanya na sa wakas ay hayaan siyang magsagawa ng euthanasia,
ngunit si Styx ay tila may ibang plano. Inilabas ni Styx ang kanyang ama sa ospital, sa kabila ng protesta ng nurse. Sa oras na dumating si Isabel sa ospital, wala na ang mga lalaki. Pumunta sila sa dalampasigan at kumuha ng lakas si Styx sa kanyang ama, na kusang pumayag na maging biktima. Gayunpaman, hindi pumanaw ang matanda, sa halip pagkatapos ng kagat ay iminulat niya ang kanyang mga mata, at unang beses niyang nakita ang sikat ng araw. Ine-enjoy ng matanda ang paglubog ng araw, ngunit napagtanto niyang hindi na niya matutulungan ang kanyang anak. Kinuha niya ang kamay ni Styx at dinala ang baril sa sarili niyang sintido, at isang putok ang maririnig. Samantala, handa na ang bagong specimen ng baliw na doktor, at tinulungan siya ng kanyang asawa na ibalot ito. Gayunpaman, patuloy na lumalala ang paningin ni Styx. Sa kabila ng pagbabawal, binuksan niya ang kanyang telepono upang makita ang larawan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, naalala ng pulis ang araw na aksidente niyang nabaril si Rose. Dumating ang mga pulis sa lugar kung saan huling nakita ang signal ng telepono ni Styx, ngunit muli itong nakatakas, at iniwan ang kanyang mga dating kasamahan na gumagala sa dalampasigan. Samantala, dumating si Styx sa bahay ni Amanda at nahanap ang kanyang anak. Makalipas ang 15 minuto, dumating si Gino sa parehong lugar. Sinubukan niyang gumalaw ng tahimik at sinuri ang apartment, ngunit tanging si Dr. Vranken lang ang naghihintay sa kanya sa silid. Dinasarmahan ni Styx si Gino at pinusesan siya ng doktor, ngunit pinigilan ni Vranken si Styx na sirain ang kaaway, at iginiit na kailangan nila ito upang makahanap ng lunas. Hinatid ni Amanda si Franz sa bahay. Hindi naglakas loob si Styx na pumasok sa bahay para makasama ang kanyang anak at asawa. Balak niyang umalis ngunit lumitaw si Delacroix sa likuran niya. Ilang linggo bago nito, iniulat ng mga broadcast sa radyo na ilang kaso ng bird flu ang naitala sa isang maliit na probinsya. Kinagat ng isa sa mga ibon ang may-ari nito at makalipas ang ilang araw, ang may-ari ay naging biktima ng baliw na doktor. Gaya ng dati, inilagay siya ni Dr. Vranken sa isang tangke, kung saan ang ilang patak ng solusyon ay napunta sa sahig. Maya-maya ay nahulog ang isang bala doon, na kalaunan ay napunta sa puso ni Styx. Ang simpleng hanay ng mga kaganapan na ito ay humantong sa kung ano ang nangyari sa pulis. Pumasok si Styx sa bahay ng doktor na nakatali ang mga kamay kasama si Delacroix, ngunit hindi nagtagal ay nabaligtad ang pangyayari at nagising si Delacroix sa lab ni Vranken. Napansin ni Gino ang bagong panauhin at iminungkahi kay Delacroix na magtulungan sila para makatakas, ngunit pumasok si Styx sa silid. Inilabas niya ang telepono ng dati niyang partner at itinala ang pag-amin ng lahat ng kanyang mga tiwaling gawa. Bilang kapalit, humingi ng pabor si Styx na bigyan siya ng panahon para mahanap ang lalaking nakamaskara. Sumang-ayon si Delacroix at umalis ang mga lalaki sa bahay ng doktor, ngunit nalaman ni Styx ang isang sunog sa bukid kung saan nasangkot ang kanyang anak, at naging malinaw na ang paghahanap sa lalaking nakamaskara ay kailangang ipagpaliban. Pinag-aralan ni Vranken ang test ni Gino at hinikayat ito na kagatin siya, ngunit hinala ng gangster na may mali, kaya tumanggi ito upang hindi may bahagi ang kanyang power. Pinayagan ni Isabel si Styx na makita ang mga bata, ngunit nang mapag-isa sila ay hiniling ni Isabel sa kanyang asawa na huwag mawalan ng pag-asa at maniwala na may lunas. Habang binisita ni Vranken ang isang matandang kakilala, ang kanyang asawa ay bumaba sa basement upang palayain si Gino, ngunit ang kanyang kabaitan ay naging trahedya. Nang makalaya si Gino, naging biktima niya ang babae. Nakipagbati si Styx kay Isabel at sa proseso, nagising ang kanyang pagiging zombie. Pilit pinapakalma ni Isabel si Styx, ngunit hindi ito umobra, at sa mga pinakamatinding sandali nito ay hindi niya mapigilan ang sarili. Balik sa doktor, nahanap niya ang katawan ng kanyang asawa. Nabigo siyang maparusahan ang salarin at nakatakas si Gino. Pumasok si Styx sa silid habang hinuhugasan ng doktor ang katawan ng kanyang asawa, ngunit sa halip na makiramay, ay hiniling ng doktor na hayaan siyang kumuha muli ng mga sample. Natunton ng mga pulis ang hideout ni Gino, ngunit wala itong laman. Ang tanging nahanap ni Delacroix ay isang bala na pinaputok ni Dr. Vranken sa kriminal. Sa pagkakataong ito ay kinidnap ni Gino ang anak ni Amanda, at pumayag si Styx na tulungan ang kanyang kaibigan. Napunta ang magkaibigan sa lungga ni Gino, ngunit huli na ang lahat. Nakita nila na gutom na tinatapos ni Rose ang mga natira sa handaan. Ikinulong ni Gino ang tatlo sa isang hawla na nagpaplanong magsaya, ngunit isang pulutong ng pulisya ang pumasok sa kanyang lungga.
Sinubukan ni Gino na tumakas at muntik na siyang magtagumpay, ngunit sa huling sandali, binaril siya ni Delacroix sa ulo. Hiniling ni Styx sa kanyang mga dating kasamahan, na dalhin sila kay Dr. Vranken upang mailigtas si Rose. Matapos suriin si Rose, sinabi ng doktor na mayroon siyang bagong lunas, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagana. Habang naghihintay ang lahat para sa tulong ng doktor, natanggap ni Kravitz ang mga resulta ng ballistic examination. Sa wakas ay napagtanto ni Styx na nagsisinungaling sa kanya ang doktor noon pa man. Wala na siyang oras upang protektahan ang kanyang mga kasamahan, dahil ang doktor ay muling nagsuot ng maskara at nagpaputok. Gayunpaman, gumanti din si Styx sa kanya at bumagsak ang doktor. Binisita ni Styx ang kanyang pamilya at umaasa si Isabel na muli silang magsasama, ngunit hiniling ni Styx na unawain na imposible na ito, dahil hindi siya pwedeng mabuhay kasama ng mga tao. Dumating si Styx sa baybayin kasama si Delacroix, at hiniling niya sa kaibigan na tulungan siya kung hindi niya kayang barilin ang sarili. Gayunpaman, sa huling segundo, nanaig ang madilim na nilalang sa loob ng kanyang katawan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.